Bahagyang humina ang Bagyong Tino habang binabaybay ang Jordan Guimaras. Nakataas pa rin ang hanggang signal number 4 sa ilang lugar sa Luzon at Visayas. Alamin po natin ang update sa bagyo mula kay News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, nasa na ba sa mga oras na ito ang Bagyong Tino at ilan beses ba yan talaga magla-landfall? Yes, magandang hapon sa Eurot at magandang hapon mga kapatid. Ito ngang bagyong si Tino ay nandito na sa area ng Guimaras. Yan po ay nasa typhoon category pa din ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin. Nasa around 130 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugso yang umabot sa halos 180 kilometers per hour. Bahagya na po yung humina. Ito pong bagyong si Tino ay naglandfall or unang naglandfall yan kaninang madaling araw o alas 12, 12 midnight sa may Silago, Leyte. Yan po yung kanyang unang landfall at ang kanyang pangalawang landfall ay dito naman po sa area ng Borbon, Cebu. Kanina naman po yan alas 5 gis ng umaga. Yan po ay dumaplis sa may Camotes Islands pero hindi na po yan naglandfall dyan. After po niya sa Cebu, yan po naman ay naglandfall sa may Sagay City sa Negros Occidental. Yan po yung kanyang ikatlong landfall. 6:40 naman po yan ng umaga at kaninang 11:10 a.m. yan po ay tumama muli dito sa San Lorenzo, Guimaras. So, apat ang beses na po yan naglandfall at meron pa tayong possible na isa pang landfall niyan dito po sa may areas ng Northern Palawan after po niya makatawid dito sa Sulusi. Kadalasan, kapag yung ating bagyo ay dumatawid dito sa area ng Visayas or maging sa Bicol region, nagkakaroon tayo ng multiple landfall. So, iba't ibang landfall dahil nga mga isla, yung mga areas na yan. Yes, Ruth? Okay. Alvin, ilan ba o hanggang kailan ba magpapaulan yung Bagyong Tino at kailan lalabas ng PAR? Sa ngayon, marami pa rin po tayong natatanggap na pagulan dito po sa Bagyong Tino. Particularly, nag-shift na yung ating mga malalakas na pagulan dito sa Western Visayas at ilang bahagi ng Central Visayas at lilipat pa po yan dito sa areas ng Northern Palawan ngayong magdamag hanggang bukas ng umaga. Dito sa Eastern section ng Visayas at Eastern section ng Mindanao, kasama po dyan ng Caraga, yung mga dinaanan ng Bagyong Tino, nabawasan na po yung ating mga pagulan dyan. Pero again, yung ating mga pagulan ay malilipat dito sa areas ng Palawan, meron pa rin tayong mga pagulan dito sa Zamboanga Peninsula. At again, meron din tayong tinatawag na indirect effect ng Bagyong Tino o yung paghila niya sa ating amihan at tumatama po yan doon sa ating easterlies. Nagkakaroon po tayo ng shear line. Yan naman po ang nagpapaulan dito sa mga areas ng Bicol Region, Calabarzon, kasama po dyan ang Cavite, Batangas at Laguna, maging sa Rizal at maging dito sa Metro Manila. Shear line po ang nagpapaulan sa atin, hindi po ang Bagyong Tino. Maging dito sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan itong eastern section ng Northern Luzon. Ito pong ating shear line ay magpapatuloy po habang tumatawid ang Bagyong Tino dito po sa areas ng Palawan hanggang bukas pa po yan. Yes, Ruth? Alvin, meron pang mga lugar na nasa ilalim ng wind signals? Sa ngayon, although kumikilos na pakanluran itong Bagyong Tino, nabawasan na po yung mga areas na may tropical cyclone wind signals doon sa mga areas na nadaanan niya. Pero nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 4 ng Pag-asa dito po sa Cuyo Islands, kasama nga dyan ng Guimaras na kung saan nandyan po yung gitna ng Bagyong Tino. Ito pong central at southern portion ng Antique, maging ang central at southern portion ng Iloilo. Nakataas naman po ang signal number 3 ng Pag-asa sa hilagang bahagi ng Palawan. Diyan po papunta itong Bagyong si Tino, maging sa Calamian Group of Islands, Kaluya Islands, Aklan, Capiz, northern portion ng Negros Oriental, maging sa northern at central portion ng Negros Occidental. Kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Antique at ang natitirang bahagi ng Iloilo. Samantalang yung panglabas na kaulapan at mga outer wind field ng Bagyong Tino ay sumasabit pa rin po sa mga areas na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 2 ng Pag-asa. Diyan po sa mga areas ng southwestern portion ng Masbate, maging sa ibabang bahagi ng Oriental Mindoro. Kasama na po dyan ang ibabang bahagi ng Occidental Mindoro, maging dito sa southern portion ng Romblon, hilagang bahagi naman ng Palawan, Cagayan Silio Islands, Cebu, kasama po dyan ng Bantayan Islands, northwestern portion ng Bohol, kasama na rin po dyan ang central portion ng Negros Oriental at ang natitirang bahagi ng Negros Occidental. Samantalang nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 1 ng Pag-asa sa katimugang bahagi ng Quezon, katimugang bahagi ng Marinduque, natitirang bahagi ng Mindoro, hilaga at central portion ng Occidental Mindoro, maging dito sa natitirang bahagi ng Romblon. Kasama na po dyan ang katimugang bahagi ng Albay, maging dito sa western at southern portion ng Sorsogon. Kasama na po dyan ang Masbate, Burias at Ticao Islands. Kasama na rin po dyan ang central portion ng Palawan, western portion ng Northern Samar, western portion ng Samar, maging sa Biliran, Leyte. Kasama na rin po dyan ang northern at western portion ng southern Leyte, ang natitirang bahagi ng Bohol at ang natitirang bahagi ng Negros Oriental. Kasama na rin po dyan ang Siquijor. Yes, Ruth? Alvin, yung ganap na bang bagyo ang low pressure area sa labas ng PAR, pero nasa labas yan no? Posible ba yung pumasok dito at makaapekto sa atin?
Yes, Ruth, maliban nga dito sa bagyong Tino na kasalukuyang nakakaapekto sa ating bansa, meron tayong panibagong binabantayang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So narito po yan ha. Ito pong low pressure area sa labas ng park, kaninang umaga, in-upgrade na yan ng Pag-asa into a tropical depression. O ganap na nga po yung bagyo na may taglay na lakas na hangin na nasa sa around 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 1,985 kilometers east ng northeastern Mindanao. Yan po ay malayo pa sa anumang bahagi ng ating landmass at sa ating area of responsibility, pero sa darating na Sabado or sa weekend, yan po ay posibleng pumasok ng PAR as a bagyo na at mabibigyan po yan ng local name na uwan. Ito po ay babantayan natin ha, Ruth, dahil itong bagyo na ito ay posible pang lumakas dahil malayo pa ang babaybayin niya na if ever, yan po ay nandito na sa may West Philippine Sea, possible pa yung umabot sa hanggang super typhoon category. At maliban dyan, mataas nga ang tsansa na naglalandfall o tumatama sa lupa yung ating mga bagyo kapag panahon ng amihan. Ruth? Maraming salamat sa Update News 5 Weather Frontliner Alvin Pura. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.